Anong motor yan, Daniel? Rusi Flash. Ano nangyari, sir? Biglang ayaw mandar. Biglang ayaw mandar. Ngayon lang o mga ilang araw na? Kahapon. Kahapon? Kaya biglang gusto niya bilhin. Ano to? Biglang tumirik? Hindi na. Ginamit ko ng gabi. Nung papandarin ko ng umaga, ayaw na mandar. Siniscan namin siya. Anong ginamit yung pang-scan? OBD? Ito yung pinagamit yung pang-scan. Mahirap kayo sa mga Rusi, wala pang nilalabas na piyesa. Crankshaft position sensor. Kasi pag hindi umaandar, minsan kahit walang problema yung crankshaft, lalabas talaga crankshaft kasi hindi umaandar eh. So simulan natin. Tignan natin mga katropa bakit ayaw umaandar yung motor ni boss. So mayroon siyang 12 volts na battery. Good pa. Busina. Okay naman. Push button. Ayaw umaandar. Daniel, pakinggan mo yung fuel pump kung gumagana. Meron? Tumutunog? Tumutunog yung kanyang fuel pump. Meron nga. Next, kuryente. Spark plug, hanapin mo. Uy, kakaiba yung ano niya. Parang sasakyan. Meron na siyang sariling yung ignition coil. Parang sasakyan 2-in-1 na yung kanyang ignition coil. Spark plug cap na, ignition coil pa siya. So, i-check natin. Isa sa pinakamahirap dito mga katropa, yung piyesa. Mahirap pumarap ng piyesa. Sige Daniel, tanggalin mo. Tignan natin kung may kuryenteng lalabas. Naka-radiator na rin pala siya. Natry mo nang magtanong sa kasa nila kung may mga piyesa. Ang sabi kasi dadalhin ng Manila eh. Dalhin pa. Wala silang available na piyesa kagad. Ilang buwan na sa ito o taon na rin? Isang buwan pa lang. 1 month pa lang, nagka-problema na. So natanggalan na natin yung kaha dito. Ang susunod na tatanggalin natin siguro Daniel, charger. Alisin mo yung charger niya para maalis natin yung kanyang ignition coil. Tigas bunutin boss. Pataray nga. Parang sasakyan na matigas. Yun. Ito yung kanyang ignition coil mga katropa. Medyo mahirap bunutin yung spark plug yung mga katropa kasi malalim. Wala kami pantanggal ng spark plug. Magtatry na lang tayo ng bagong spark plug. Tapos tignan natin kung may lalabas na kuryente. Didikit mo lang sa Daniel sa ground. Tignan natin kung may kuryente. Susin natin. Push button. Walang kuryente kaya ayaw umandar ng motor ni boss. Ngayon, since walang kuryente yung motor ni boss, at 1 month pa lang boss 1 month pa lang, hindi natin paghihinalaan yung wiring niya. Kasi sariwa pa yan, hindi natin kukonsider na nabulok or mayroong naputol. So basic muna tayo, gentle. Yung fuse niya, i-check mo, baka may mga putol sa fuse. I-check mo isa-isa, baka nag-corrosion dahil dito sa Lingayen, maalat. Kaya kahit wala pang 1 buwan ng motor mo, possible na nagkakaroon ng corrosion. Pati yan. Ito yung sinasabi ko mga katropa. Dito sa lugar namin maalat, kaya kahit wala pang 1 buwan yung motor mo, ganito yung mangyayari. Yan nagkakaroon ng corrosion. Pati yung contact niya, gentle. UPI natin linisan natin. So ito na mga katropa, yung fuse box ni boss, nalinis na natin. Pati yung kanyang pinaglalagyan, medyo ni-UP natin para mag-contact siya. Pagkatapos niyan, i-testing natin. Sana may kuryente na, kasi 1 month pa lang yung motor ni boss. Gentle, hawakan mo tapos i-push button ko Medyo lobat na. Suportahan natin ng charger, gentle. Pero ang problema boss, wala pa rin kuryente. Ngayon, may warranty to. Mayroon sa kasa. Anong sabi ng kasa kung ipapa-warranty mo? Pag ipapa-warranty ko, dadalhin sa kasa. Dadalhin sa Manila. Dadalhin sa Manila yung motor mo. Ilang buwan? Yung nga lang matatagalan. Wala kang service. Kaya kailangan isolve talaga natin to. Sige, huwag kang mag-alala, kami bahala rito. Okay, so na-charge na natin ng ilang minuto mga katropa. Try natin ulit kung may kuryente. So, baka mamaya lobat lang Susin natin. Tapos push button. Tignan natin may kuryente. Nako. Negative boss. Walang kuryente. So, kumpirmado mga katropa, mayroon siyang gasolina pero walang kuryente. Talagang hindi yan aandar. So, kailangan natin palabasin yung kanyang kuryente. Since na bago pa lang to, hindi naman natin paghihinalaan kaagad na computer box. Yung ECU niya andito.
Pero possible din na may sira yung ECU. Hindi naman natin masabi na bago, walang sira. Siyempre, mayroong pagkakataon dyan yung sinasabi natin factory defect. So, ang susunod na i-check natin dito yung pulser. So, i-check natin yung kanyang pulser gamit yung multitester. Ito, gentle. So, pag ginamitan natin siya ng multitester mga katropa, dapat ang makukuha nating reading ay 0.14 hanggang 0.280 or 300, max na yung 300 na reading. Pero point lang yung makukuha natin. So dito sa kanyang socket, hanapin nyo lamang yung kulay gray na socket, yung mayroong wire na blue-white at mayroong green-white. So ang gagawin natin, i-unplug natin yung socket. Gentle, pa-unplug mo nga itong socket na to. Tapos i-multitester natin So ang i-reading natin dito mga katropa, yung socket na papunta ng stator. Kasi andito yung pulser natin. So tignan natin yung reading niya kung nasa tama pa ba or wala na yung kanyang resistant. So dito walang baliktaran to. Tusukin nyo lang yung dalawang wire at kahit magpabaliktaran walang problema dyan. So yung reading niya mga katropa ay 0.12 or 0.12. So pasok na pasok pa siya dun sa hinahanap nating reading. Huwag lang siyang bumaba sa 0.1 at huwag rin tumaas ng 0.3. So ibig sabihin yung kanyang pulser o yung tinatawag nating pickup coil ay okay pa. So kung okay yung pulser niya, ang susunod na i-check natin dito kung yung supply ba niya ay kompleto. Sa pulser kasi mga katropa, meron tayong dalawang wire dito. Kung mapapansin nyo, may wire na green at may wire na blue. Yung green ay yung ground ng ating pulser at ang nagsusupply niyan ay yung mismong ECU. Yung kulay blue naman, siya naman yung trigger ng ating pulser para magbigay ng signal dito sa ECU para ilabas niya yung kuryente dito sa ating ignition coil. So dapat yung ating kulay green, meron niyang supply na ground. So ang gagawin natin, itetest light natin yung kulay green kung nasusupplyan ba siya ng ground galing sa ECU. So gentle, ang gagawin natin, susugatan natin itong dalawang wire na to, yung green white at yung blue white. Susugatan natin yan kasi gagamitan natin siya ng test light. Tapos yung test light clip natin, ilalagay natin sa positive supply kasi ground yung hinahanap natin. Ilagay mo nga gentle. Tapos try natin i-test light itong mga ground niya. Ito. Okay, umilaw yung ating test light. Dito sa kabilang body ground, umilaw yung test light. Ang i-test light natin dito mga katropa, yung green white. Kasi yung green white, siya yung mismong ground supply ng ating pulser. Dapat kapag tinest light natin itong green white, dapat umilaw siya. So kung mapapansin nyo mga katropa, yung green white natin ay hindi umilaw. Ang ibig sabihin niyan, walang supply na nanggagaling mula dun sa ECU papunta dito sa ating pulser. Kung hindi na supplyan ng ground itong ating pulser, hindi rin siya magbibigay ng signal voltage dito sa ECU para ilabas yung ating kuryente. Kailangan masupplyan siya ng ground. Ang gagawin natin dito ay tatanggalin natin dito sa socket yung green wire na papunta dito sa stator. Tapos lalagyan natin ng wire yon at itatap ulit sa ground para maiwasan natin maputol yung ating wiring. So heto na yung ginawa natin mga katropa. Yung green wire na galing ng stator, nilagyan natin siya ng extra wire. Inalis natin dito sa socket. Tapos naglagay tayo ng extra wire. Pinagapang natin hanggang dito sa body ground, sa tornilyo. Pero naglagay tayo ng I-terminal para malinis tignan at hindi naglulos. Gentle, i-plug na natin yung socket. Okay na? So pagkatapos natin may ilagay yung socket, tapos na rin natin masupplyan ng ground yung ating pulser. Subukan na natin. Gentle, ilagay mo dyan yung test light. Tapos subukan natin, gentle ha. So gentle, iikot ko yung spark plug para makita sa camera kung may kuryente o wala. Pagkatapos yan gentle, sige, susi mo. Tapos fire in the hole. Yan o, ops. Isa pa. Yan o. It's alive! Hindi pa yan, pandarin pa natin. Siguradong it's alive. Sige, ilagay mo yung kuha ko. Alright, nailagay na. Ano boss? It's alive. Hindi pa, papandarin pa natin. Relax lang. Subukan natin kung gagana yung ating modify. Uy, ayaw. Baka nalunod. Ayaw pa rin, pero may kuryente na eh. Tanggalin mo ulit. Check natin yung kuryente niya. Kung hindi na wala yung kuryente, ayaw niyang tanggapin yung ating modification. Ito. Tanggalin mo muna yung socket para hindi masira. Yan o. Hindi na mo. Yan. Tingnan natin kung bumitaw yung kuryente niya. Sige lang. Sige, fire in the hole. Mayroon,
Isa pa. Oops. Mayroon. Fuel pump. Baka napiktuhan yung fuel pump natin. Pakinggan mo ha. Pag pinatay ko yung susi. Buksan ko ha. Mayroon. Okay. So ito yung spark plug ni boss mga katropa. Okay pa naman. Maganda pa yung kulay niya. Pero i-check natin dito gentle sa sige nga. Sige. Sige pa. Mayroon na. Pero palitan na rin natin. Sige, palitan mo na ng bago. So nailagay na natin mga katropa yung bagong spark plug. Nailagay na natin yung ignition coil. Subukan natin siyang paandarin. Umandar na sana. Push button natin. Ayaw pa rin niyang umandar. May kuryente na, bago na yung spark plug. Gumagana naman yung fuel pump niya, no? Titignan natin yung kanyang injector kung nagbubugas siya ng ng gasolina. Sige, tanggalin mo to, gentle. Ngayon, kung isususin natin, sige nga, i-push button mo nga, gentle. Sige, push button. Bubuga ng isang beses lang, pero hindi na maulit. Sige, isa pa. Ayan, no? Yan pa yung isang problema kung bakit hindi namin mapaandar yung motor ni boss. Kasi ayaw lumabas nung kanyang gas. Bubuga lang isang beses at hindi na siya bubuga pa. Isa pa, paandarin mo. Ayan, no? Diba? Isa pa. So, tinroubleshoot ko mga katropa kung ano yung problema. Tingnan ko kung may mga sensor yung design ng Rosy Flash. Kung may sensor na katulad dun sa Honda na kapag natumba, hindi aandar. Tinignan ko, wala naman siyang sensor. Ngayon, sa kaka-troubleshoot ko mga katropa, isa yung napansin ko rito. Kung yung kanyang ignition coil nakabaon doon sa mismong spark plug, tapos pag sinusin natin, pag pinush button, pansinin nyo, bubuga ng isang beses lang pero hindi na bubuga ng sunod-sunod. Isang beses lang bubuga yung kanyang gasolina kapag nakabaon yung ignition coil. Ngayon, kapag iangat ko yung ignition coil, tatanggalin ko doon sa pagka-connect niya sa spark plug. Katulad nito, nakaangat yung ating ignition coil. Ngayon, kapag ipo-push button, pansinin nyo yung kanyang injector. Ayan, o. Tuloy-tuloy yung kanyang pagbuga ng gas. Pero kapag binaon ko yung kanyang ignition coil, tignan nyo, hindi na magbubuga ng gas. So nagkakasulungat silang dalawa ng gas. Lalabas yung kanyang kuryente sa spark plug pero hindi na lalabas yung gas. Ngayon kung tatanggalin mo yung ignition coil, matik hindi na masusupply ng kuryente yung spark plug, tsaka naman lalabas yung gas. Pansin nyo, nakaangat yung ignition coil. Ayan o. So, salungat. May gas, walang kuryente. May kuryente, walang gas. Paano andar yan? Ayaw na lang magtugma. Ngayon mga katropa, since na nalilito na ako kanina pa, bakit ganun kapag nilulubog natin yung ignition coil at kinukunik natin sa spark plug, magkakaroon ng kuryente yung spark plug pero mawawala yung supply ng kanyang gas. Pag iangat naman natin, mawawala yung supply ng kuryente, magkakaroon ng gas. Nakakaparot ng bunbunan kung bakit ganun yung sistema ng Rosy Flash na to. Dahil iniisip ko kung kulang sa ground at isa pa, baka yung mismong current ng spark plug ay dumarating dito sa mismong ECU. Ngayon, ang ginawa ko, gentle, sabi ko sa kanya, tanggalin mo yung body ng ECU sa ground. Tanggalin mo, gentle. So, mayroon pala mga katropa na ganitong klaseng problema ang ating Rosy Flash. At least, pag na-encounter nyo to sa inyong shop o sa motor mo, alam mo na yung possible na gagawin. Kapag sakaling bago pa ang iyong motor na tulad nito na modelo na Rosy Flash at nagkaroon ng ganitong klaseng problema, ganito lang yung gawin mo. At least na try na namin kasi first time lang namin gumawa ng ganitong klaseng motor sa aming shop. So natanggalan natin yung mismong computer box niya na nakalagay sa body ground. Dahil itong bakal na ito ay mismong body ground din ng ating computer box. Tapos pansinin nyo mga katropa, inalis ko yung mismong ECU doon sa body ground natin. Kung mapapansin nyo, kapag isasauli ko na yung ating ignition coil doon sa spark plug, ikukunik natin sa spark plug ignition coil, tignan nyo pag isususi ko. Ipo-push button ko, tignan nyo yung injector. Tuloy-tuloy na. Ngayon, idikit mo sa ground yan. Idikit mo sa ground. Yan. Idinikit ni gentle sa ground, tignan nyo, papansinin nyo. Isa lang ang buga niya. Tanggalin mo sa ground. Ayan o.
Oops, hindi makita. Yan natin dito. Ayan. Tuloy-tuloy ang buga. Idikit mo sa ground. Ayaw bumuga. Walang ya. Sabi. Kaya nga sabi ng customer, baka wiring yan. Baka ayaw kong galawin yung wiring mo, boss. Sabi ko, dahil 1 month pa lang tumuturo mo, syempre hindi pa nabubulok yan. Tsaka naka-warranty ka pa, kaya halos ayaw kong gumalaw ng wiring. Pero syempre, dahil sa tiyagaan tayo mag-troubleshoot, ito mga katropa kasi pag may mga ganitong problema, mas mainam na wag yung sukuan. Gentle, ganun pinapayo ko kila Gentle na kapag may mga problemang mahihirap, wag sukuan. Kasi pagkakataon mo na yun para mapag-aralan. O sa ngayon, mayroon tayong natutunan na bago. Di ba? At kayo rin mga katropa, mayroon din kayo matutunan na bago ngayon, pag nanonood kayo sa akin, na mayroon palang issue ang Rosy Flash na kapag walang kuryente, hindi lumalabas yung kanyang gasolina sa injector, nagkakaroon pala ng issue yung kanyang computer box. Nagkakaroon ng issue sa body ground. So ang gagawin natin dito, Gentle, ay babalutin natin ng electrical tape na. Tapos, i-strap lang natin dyan. Yun lang yung paraan. Or, ang isa pang solusyon, syempre bibili ka ng bagong computer box para pwede mong itornilyo. Kung tornilyo lang naman pag-uusapan, siguro di mo na kailangan yun. Pero bago lahat, syempre, paandarin natin kung andar. O, isa pa, nakalutang yung computer box natin, yung ating injector. Yun, o. Okay. O, sige, ayan mo lang. Bitawan mo lang dyan. Basta wag lang dumikit sa ground. Nak, Giovanni, hawakan mo nga itong computer box. Hawakan mo lang yung computer box, ha. Tapos ito, isauli natin, Gentle. Okay na? Subukan natin, patayin, susi, tapos paandarin natin. Okay na? Nakatiin ka na? Subukan natin paandarin. Yun, o. It's alive! Sabi mo na. Oh. Ngayon, nak, subukan mo idikit sa ground yung Subukan mo idikit sa ground. Idikit mo na sa ground. Ayan, mamamatay siya. O, isa pa. Buhay. Idikit mo sa ground. Yun, sa tornilyo. Yun, o. Yun ang problema niya. Nagkaroon siya ng grounded dito sa computer box. Kaya hindi lumalabas yung kurente at hindi lumalabas yung gasolina. Kakaibang problema mga katropa. Ngayon, Gentle, yung nilagay natin na wire dito, alisin mo na yun. Tapos subukan natin paandarin, ha. So ito na yung pinagapang natin mga katropa kanina. Dahil kanina walang supply yung kanyang pulser na negative. Tinanggalan na natin at isinauli na natin sa original na kung ano yung pagkaka-wiring niya. Pagkatapos niyan ay paandarin natin. Nak, hawakan mo yan. So papaandarin natin siya na wala na yung modify natin na ground papunta dun sa pulser. Subukan natin. Isusi, tapos paandarin natin. Alright. So yun lang yung talaga yung issue niya mga katropa. Yung kanyang computer box nagkaroon ng problema. Kakaibang issue ng Rosy Flash. Kung sakaling na-encounter nyo yung ganitong klaseng problema sa inyong motor o sa motor ng inyong customer, ganun lang yung gawin nyo. So yun lang mga katropa, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta sa ating channel. Sana tuwing nanonood kayo nating video, marami kayo natutunan, nagagamit nyo sa inyong panghanapbuhay or sa inyong pag-DIY. Maraming salamat mga katropa. God bless at ingat palagi sa pag-wiring.